So, ayan po, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi po sa ating lahat. No? Welcome to another session ng ating book club today. No? We are at the end ng ng book na binabasa. Right now we are reading Think and Grow Rich by Napoleon Hill. And currently, nasa chapter 13 tayo ng Think and Grow Rich. So, this is Sixth Sense, no? Ang sabi sa title na-create, Mastering Intuition and Creative Power. Para sa ating simula, no? Can everybody at least define what is Sixth Sense para sa kanila? Nung before nila nabasa tong chapter, parang ano yung Sixth Sense para sa inyo before nyo nabasa tong book or yung chapter na to sa book? Start po tayo kay Earl, Kate, Jana, then Nanay Eloy, tapos Pepper, Ate Pep, and roll call! Oh, ganon. So, the brain in the bag. Before ko mabasa yung chapter, ang interpretation ko talaga ng Sixth Sense is parang, alam niyo yung ang pinakamadali kasi na word is intuition, yung parang, yung perceive mo na bago pa mangyari. Yung parang gut feel, ganon. Yun yung ano ko sa Sixth Sense. Pero medyo malalim yung ibig sabihin ng Sixth Sense dun sa book. Maganda, yun lang. Yun sa akin yung gut feel. Yung vibe check, ganun. Okay, very good. Next, Kate. Ang paniniwala ko sa Sixth Sense is, kumbaga sa psychology, it's the subconscious. Parang, it's not, hindi ito yung nakikita, nararamdaman, or anything, including your all five senses. Kaya nga siya Sixth Sense. Ano ba yan? Kasi, taray, na-connect niyo na ba ang bilis? Diba? So, let's wrap up, charot. Pero, so, parang ito yung kabuuan ng lahat ng na-experience mo and everything. Na it comes naturally in you. That's my interpretation. Thank you. Yes. Next po, Jana. Sa akin po, pag sinabing Sixth Sense, yung nakakita ka ng Momo. Yung horror pala. Hindi sasabihin ko sa yung nakakausap ka ng duwende, ganun. May trapa kang kapre, ganun. Pero parang yun nga, parang in a way, kasi feeling ko kaya siya tied doon kasi it's something na parang unexplainable na is real pero hindi siya paliwanag ng maayos ng siyensya. Parang gano'n. Yung parang kumbaga yun yung mga naririnig mo sa isip mo na parang ay parang maling decision to or oy i-go mo na to. Pero hindi mo sure kung baliw ka ba talaga o Sixth Sense mo lang yun. Yung mga gano'n. So baka nga may duwending bumubulong sa tenga natin. Hindi natin sure. Yun lang po. Thank you, Jana. Next, Nay Eloy. Ang Sixth Sense po ay galing sa Latin word. Boy, taray, ready. Hindi daw siya nagbasa. Ayun yung mga hindi daw nag-review. Sensu, para bastos. Basta hindi ko alam. Basta pag minsan, syempre pag nagde-decide tayo, parang kailangan may rhyme and reason. Pero minsan may mga ginagawa tayo na hindi natin may paliwanag. Pero yun yung ginawa natin. Feeling ko yun yung Sixth Sense. Parang hindi ko siya kayang ipaliwanag bakit yun yung ginawa ko. Pero parang ramdam mo lang. Parang ganun. Okay, noise. Ate Pepper. Alam ko yung, parang, ito na yung step mo, pero mag-doubt ka, pero alam mong go for it. So, you go for it kasi alam mo talaga sa sarili mo. Gut feel. Yan na akin. Okay, thank you. For us, yung Sixth Sense, marami siyang meaning, pero in this book, may in-explain ni Napoleon Hill kung paano, what is yung concept niya ng Sixth Sense. So, ang first slide po natin is cultivating Sixth Sense, Pabasa na lang po. Mastering fundamental principles. Hill emphasizes that the Sixth Sense doesn't emerge instantly.
It's a culmination of mastering the principles laid out in earlier chapters, such as desire, faith, persistence, and specialized knowledge. Number 2, bridging the conscious and subconscious. The sixth sense acts as a bridge between the conscious and subconscious minds, granting access to insights, ideas, and inspiration beyond ordinary reasoning. Number And 3, developing intuition. Hill likens the sixth sense to a guardian angel offering guidance and warnings, and it's developed through disciplined thought and application of the book's principles. Yes, so ayun po. So bago po natin simulan muna, define mo na yung sixth sense. Ang pinakamaikling definition na nandun sa book is, sixth sense is a form of creative intuition that described as the pinnacle of success-building habits. Sabi niya dun, parang kapag magagamit mo yung sixth sense ay ma-achieve mo lang kapag you have nakuha mo na yung first 12 na skills na sinasabi nga dun sa umpisa. Yung auto-suggestion, yung mga ganan. So, that's it. And ang ano lang dito, sabi doon, sabi sa book, it's, hindi siya yung conscious practice ng sixth sense. Hindi mo siya ma-achieve in early days ng buhay mo. So, with experience siya. Ito yung sinasabi doon, number 1. Through experience lang siya, ma-achieve. Experience and meditation. Tapos, sa number 2, sabi lang dito, in-explain pa more yung what is sixth sense. So, parang, it's a bridge between subconscious and conscious. And lastly, yan. Somehow yung sixth sense natin nandyan to guide us. So, serves as a guardian angel. For warning or kung magsasucceed ka, ito yung dapat mong gawin. So, ayun po. Ano po bang, may nakakuha po ba kayo dito sa slide na to? Meron po ba kayong idea or na gustong i-share? Or may something na spark lang sa inyo? Or nagsasalita ang sixth sense nyo? Ayun po. For me, kasi naisip ko yung sinabi ko kanina, I said subconscious. Pero sabi dito, it's actually bridging conscious and subconscious. So it means na kung ano yung kayang i-perceive ng mga senses mo and your mind unconsciously or subconsciously, ito yung mixture ng dalawang yun. Na in return, it acts like your guardian angel to offer you guidance and warnings kung ano man yung mga dinidesire mo, kung ano man yung mga gusto mo. Yun yung naintindihan ko sa kanya, Edge. Yes, thank you, Kate. No? Medyo nakakita po natin yung insight ni Kate doon. Maganda kasi relating to conscious and subconscious minds natin. Paano siya nagtitigil? Paano siya na-affect? Paano niya tayo na-affect? Next. Ito. So, sino po yung nakabasa ng book talaga? Yes, nagbasa ako. Okay. Kuya Earl. So, pwede mo bang i-share yung story ng Imaginary Mentors? Or naalala mo ba yung kwento nun? Yung Imaginary Mentors is yung kasi 'di ba dito sa book nag-advocate siya na gumawa ka ng mastermind. So na pwede kang gumawa ng sarili mong mastermind. And this mastermind doesn't have to be physical people. Na pwede kang gumawa ng mga mentors mo. Parang, kumbaga sa Christians, di ba yung Christians, meron silang what would Jesus do? So, ikaw, pwede kang gumawa ng mastermind na, kunyari, instead of just acting on a decision or an impulse, parang kino-consider mo, ano muna yung ipapayo sa'yo ni Jose Rizal, ni Abraham Lincoln, ni Thomas Edison. Ano yung, based on how you know them, ano yung mga pwede nilang ipayo sa'yo in that endeavor, parang ganun. So, meron yun nga, medyo parang, syempre kung wala ka sa self-development journey, parang nga siyang krong-krong, sabi ni Ninang, diba? Pero,
pag you also know it, hindi lang naman siya sa hindi lang naman siya, it doesn't have to be Oprah, it doesn't have to be yung mga sobrang big personality. Kunyari, what would your mom do in this situation? Or what would your boss do in this situation? Para siyang instead of relying on your own moral compass lang, tsaka sarili mong experience, you're getting wisdom from people na merong mas maraming experience kaysa sa'yo. So kasi, ang sinashow po nitong story na to is, kasi merong aspect yung Sixth Sense. Para sa akin to, yun yung nakuha ko. Merong, tawag dito, yung tawag dito, subconscious mo lang na nararamdaman. Kunyari, gut feeling, tapos ito yung active mo siyang ginagamit. So, ito yung parang physical, ito yung naging part na physical, yung manifestation ng active na ginagamit ni Napoleon Hill, yung Sixth Sense niya. And yung practice niya, to make it short, parang before siya matutulog, parang i-imagine niya daw yung sarili niya na he's going to a meeting and he's the leader ng meeting. Tapos i-utilize niya ito mga people na influential na gusto niyang ring ma-achieve, gusto niyang maging yung mga characters nila na good and somehow kahit yung bad characters na ma-manifest doon. At the start daw parang mga medyo robotic pa sila, hindi pa sila ganon. Pero eventually na practice niya na, nagulat siya na vivid na yung mga tao, yung mga character na nabasa niya about this person, kunyari si Abraham Lincoln na palagi daw late, dun sa meeting, late din dumadating si Abraham Lincoln, ganyan. Tapos kung merong dalawang character na in real life daw funny, doon nagjo-joke-jokean sa meeting yung dalawa. So it comes to a point na yung in the meeting, meron kasing buhay pa na tao na inad niya dun sa meeting, si Thomas Edison. Tapos, may sinabi dun si Thomas Edison sa meeting niya with the imaginary mentor. Sa sobrang ganda nung sinabi niya kay Thomas Edison na, ito yung pinapractice ko and you were there. Tapos sabi ni Thomas Edison sa kanya, you're doing something far greater. Tapos natakot na si Napoleon Hill and he stopped it for a while. After some months, dumating yung, parang natutulog lang siya, tapos binisit siya ni Abraham Lincoln. Sabi, you're doing good, so why are you stopping to do it? Ganon. Meron ka may dudulot sa mundo yung mabuti. Why are you stopping it? So, tapos nagulat siya. Inisip niya, na naginip lang ba ako or reality yun? Or gising ba ako na nangyari na yan? Or nababaliw na ako? Pero what he did is, continue lang ginawa. So, dito may mga the Great Depression, nakatulong sa kanya yung mga imaginary mentors niya to overcome it. May mga threats sa life niya and also may mga may problem sila sa company nila. He consults yung imaginary mentors niya. Pero at the end of the book, yung sinasabi niya na somehow this is mystical, pero kiniklaim niya pa rin na this is still imagination, pero it helps me itong process na to of using Sixth Sense. Yun lamang po. Meron po ba kayong mga comments, tanong, or something with this power of imaginary mentor? Magkakaroon kayo ng mental meeting room, sino yung kasama doon? Si Britney Spears. Buhay pa siya eh. Ay, Pwede naman. Pwede. Ay, pwede. Okay. Pwede saan ko gagamitin yung mental meeting room? Kasi baka sa ibang bagay ito, sa Kahit saan, actually. Kunyari, for life, ganun. Kasi they will advise you in any aspect. Hindi ako nagki-keep track ng mga talagang leaders na I look up to. So maybe I should start. Opo. Yun din yung na-realize ko dito. Yung mga ideal mentors natin. Siguro magkaroon tayo ng list. Ang kukunin ko na attendees dun sa meeting na yun would be people na sobrang opposite nung sarili ko. Kasi parang feeling ko, same with ate, wala akong masyadong tinatrack na parang leaders I look up to. Pero parang I know there are good people na in my circle na different sa perspective or personality na meron ako. That yung in a pinch kung kailangan ko would be the best person to tell me what to do. Kasi kung kaparehas ko lang siya, edi parehas lang kami ng na opinion dun sa bagay na yon or ng pananaw dun sa situation.
So parang I'll look for someone na parang iba talaga yung perspective when it comes to how I see things. Para meron akong ibang view. Tinanong din ako ni Christina, yung executive Si coach. Muntian? Oo, sabi, meron ba sa Philippines na babae na leader na you look up to? Sabi ko, wala. Parang, sabi niya, exactly, that's my point. Kasi underrepresented daw yung mga babae sa leadership roles. That's one. Pero kung, if I would start, maybe I would start with, gusto ko yung si Theodore Roosevelt. Taray, kalsada lang yun sa QC, Roosevelt. Yung, hindi ko pa nababasa, pero yung libro ni Brené Brown about daring greatly. Si Theodore Roosevelt ang aking ang bibigyan ko ng upuan sa kamera. Meron pa po bang may gustong i-share? Ako may Alam mo, apat. Edge, may Ampak. Ako may dalawa. Go Earl, tapos Ate Pe. Mga memoir, ano yan? Anong tawag doon? Meron na akong apat na naisip. Yung una si Jesus. Pangalawa si Buddha. Kasi contrasting sila, pero at the same time, pare silang enlightenment. Si Buddha ay inward, si Jesus naman is higher being, di ba? Tapos si Nelson Mandela, wala lang, ang amazing lang kasi ni Nelson Mandela. Tsaka sa kanya galing yung favorite ko na quote, na you're playing small doesn't help the world. Para to always achieve for something great. Kasi you're destined for greatness, yung ganun. Tapos, 5 pa rin sa akin. Tapos si Avatar Ang. Wala, gusto ko din si Avatar Ang. Gusto ko si Avatar. Feeling ko, ang daming Kasi diba yung kay Ang, yung parang naniniwala siya na there could be peace. Although in the same sense, para rin siyang si Gandhi. Pero kasi, mas kilala ko si Ang. Kasi napanood ko yung kasi kuya, parang feeling ko yung humor ni Ang, mas sa'yo. At saka mas bata yung humor mas magkakasundo kayo ni Ang. Tapos last si RuPaul. Hala, gusto ko din si RuPaul. Kasi yung si yung self-love niya, tsaka yung yung belief niya sa sarili niya, tsaka yung belief niya na lahat tayo special no matter what, yung ganun. Tsaka sige, possible. Sabi ni ate, parang kukonti daw yung women and leaders sa Philippines. So, I'm here to give you the numbers. Kasi recently, ginawa niya. Bilis, date na visualization, Kate. Pakita mo na PowerPoint presentation to. Hello. So, ngayong 2024, actually, ang average ng women in leadership in the Philippines is 43%, which is high. However, since most of these people are in corporate, hindi talaga natin sila nararamdaman. Pero to share kung sino yung isa sa mga inspiration ko as a woman leader, si Maria Orosa, kung kakilala niyo siya. Taray, makakapit bahay niyo. Hindi namin siya kilala. Yes. Si Maria Orosa. So, si Maria Orosa po ang nag-invento ng banana ketchup. Kaya ako siya, Gusto mo rin ng banana ketchup? Kasi gusto ni Kate mag-invento ng banana ketchup din. Kasi fascinated talaga ako sa Japanese wartime ng Philippine era. So, malaki kasi yung naging part niya noon. And kaya siya tumatak sa akin kasi isa siyang chemist and yung food security talaga yung parang main purpose niya in life. So, siya yung nag-invento ng canning of fruits, vegetables, meat, para ipamahagi sa mga... Puro yun sa TLE. Yes. Sa TLE yun eh. Yan siya. And also, going back to the topic, Edge. Sino pa ang mga... Shout out naman sa'yo, Maria Orosa. Yes. Shout out. Pwede po ba paturo paano mag-can ng mga fruits? Yeah. So, yan. So, Edge, going back dun sa topic mo, as someone na mahilig kausapin yung sarili ko, hindi ko naisip na pwede pala ako mag-assign. Kasi for the longest time, lang ako, ang konsensyang mabait at ang konsensyang... myself and I ka lang, gano'n. Oo. So, yun ang learning ko today. Pwede ko pala siyang i-assign. So, bakit hindi? Para, oo nga naman. It gave me an idea na, oo nga no, it could be
from the people. Oh, meron na ako, dun sa sinabi ni Kate, meron na akong 6 person. Ay, si Jose Rizal pala ako. Ang dami mo naman persons. Si Jose Rizal bilang Kuya, maliit lang yung nirentahan mong meeting room ha. Pang-apat lang Malaki yun. yung room ko, malaki yung Saan mo akin. upo yung dalawa? Conference room 1 pala. hour lang yun, tapos pang-apat, extend mo yung reservation mo. Disco hall. Yung last count ni Napoleon Hill, nasa 50 ng members niya. Oh, tama. Ay, Wow. grabe. Tignan mo, kaya hindi sila makapag-meet. Alcohol. Kaya hindi sila makapag-meet regularly. Kasi yan laki. Quorum daw Hindi palagi. nila schedule. All So, hands mag-share full ako, palagi. Jo. Edge. Naalala ko, somehow ginagawa ko na siya, pero hindi sa buong aspect ng buhay ko. Yung sinabi ni Earl na si Jesus, ayan, yes. I think, meron pa ako revelation na i-share ko sa inyo maya. Pero, yun nga, si Jesus. Tapos, meron pa akong dalawa na I use them for, not really business, but with the work that I do anywhere. Kasi kilala ko sila kung paano na mag-isip, tapos kung paano mag-handle ng people, ng groups, ganun. So, minsan, kapag dahil nga iniiwan nila sa akin yung ibang projects before, parang ang lagi ko iniisip, what would they do? Or how would they handle this? Ayan. Tapos yun nga, yung kay Jesus, share ko lang sa inyo. Kasi for the past weeks, it has been manifesting to me yung number 11. Tapos na-realize ko, I had my yoga certification last year, November, that's an 11. Tapos I'm doing my yin yoga practice or training this month, which is 11 as well. Tapos naisip ko yung other things na 11 din, na na-realize ko, those things are successful or those groups are success. Ngayon, parang ang dami kasing meditation portion sa training ko this week. So, sabi ko, I need to understand what the 11 means. Tapos, parang for several weeks, hindi ko nagagawang hanapin kung ano yung 11. And then, nung papasok kami nung class, may nakita akong isang sasakyan, may nakalagay Hebrews 12:2. So, sabi ko, wait, may naalala kong kailangan i-research. So, ni-research ko yung 11. There are a lot of meanings in Hebrews about numbers, letters, symbolism, ganyan, na related sa Bible. So, I look for 11. And 11 is hard work, but it's human work. And it's not finished. And then I saw Hebrews 12:2. Yun nga ang nagpakita na lang sa akin in the morning na Hebrews 12:2 talks about Jesus as the finisher of your faith, of our faith. Ang dami kong doubts sa totoo lang for the past months. Alam niyo naman yun na yung career change ko na to, parang siya, may self-doubt, may skill doubt, everything doubt, ganyan, may fear. Tapos bigla ako na-realize na, wait, I'm gearing almost for the past months on knowing what my capability is. At nalimutan kong itanong na, Lord, kaya ba natin to? Parang ganun. And then reminded me na, wait, Jesus will finish this work that I'm trying to do. And ganyan. And those are a lot of revelation during the meditation na nag-explode sa utak ko. So ayun. So sabi ko kay Kiki, I think this is a manifestation for me to come back to that root. And yung spirituality portion ng buhay namin, balikan namin. And we're on the right path. I think we're on the right path. Andun yung gut feel eh. So, yun lang. What I can say is very powerful po na naging example ni Ate Pep. So, move on po tayo sa ating next slide. Tingnan natin. Harnessing role models for inspiration. Ayun po, kasi yung imaginary mentors, ang pinaka pwede natin kasing makuha sa nila is yung mga inspiration from their thought processes. So, basahin ko na lang po ito. Embracing detailed desired traits, By mentally emulating admired figures, he'll infuse his personality with qualities he sought to develop, such as leadership, persistence, and innovation, personal growth, and transformation. These exercises helped Hill to embody the values and qualities of
his chosen mentors, contributing to his personal growth and transformation. Lastly, building confidence and success. Through this process, he gained confidence in his abilities, inspired by the achievements and qualities of his chosen mentors. From those people, yung mga hidden mentors, pwede kang makakuha ng mga traits na desired mo na galing sa kanila. Gusto mo, kunyari, maging innovative, gusto mo maging persistent. May mga taong ganun talaga yung pinapakita nila sa buhay. Yun, peace, no? Kaya sabi ng Earl, si Ang, he shows almost paano niya in-embody yung peace even though yung situation nila almost in war with the Fire Nation. Ganun. Or self-love from RuPaul, no? Yun dyan, kung gusto mo, yung mga character na yun na gusto mong i-enhance sa'yo, or ma-transform yung buhay mo, you can use those imaginary models or imaginary leaders to be your model. Sila yung susundan mo. And through that interaction sa kanila, dun mo makukultivate yan. Pwede mo cultivate. This is through the sixth sense. No? Meron po ba kayong mga gustong iyan for this? Kailangan ko maghanap ng thinker and philosopher. I think, Loy, look for your role model na ano ba tawag doon? Yung may affinity sa'yo. Kasi gusto ko mag-abs, kailangan ko ng taong may abs. Kailangan nagmamaw ba? In life. Kailangan ko ng thinker kasi action taker ako eh. Hindi ako mahilig mag-reflect. Oh, what if si The Tinker? Sino si The Tinker? What if si Tinkerbell? Tinkerbell. Go mo na yan. Uy, bumababa na yung trade. Ano na ako. What if si Tinker, total ang dami niyang skills. Kailangan mo lang i-combo. I think what if si ChatGPT? Oo nga, what if si ChatGPT Tinker yun Ay, may papakilala ako sa'yo, Eloy. He's a nutrition coach. Hindi lang fitness. Kumbaga, dadamay niya pati food. Kailangan ko na talaga. And taga-Bora siya, pero he will spend time with you weekly or bi-weekly, whatever you need. Tapos, mag-bigay siya ng yung food na kailangan mo. And doon ko natutunan sa kanya yung, it's not about the diet now, but what you eat today will be you tomorrow. Parang ganun. And there's wala pa rin ako na you are what you eat. And that people, meron pa po tayong mga gustong i-share din. Meron pa po kayong si Joel, wala pa sinishare si Joel. Pinag-iisipan ko din kung sino ang role model ko growing up. Parents siguro, pero yung sa part ng parang naging thinker ako. Siguro si Ate Eloy ngayon, nagwo-work. Si Joe, naging role model ko din. Kasi nauna sila. Kailangan mo i-widen yung circle mo. Kasi, yung parang mahilig ka sa okay ka lang sa status ko. So, you need someone who's a disruptor, who's ambitious, who's... Si Joker, ganun. Oo, ganun. Hindi ko kaya yung ambition si Jesus Christ pero yun is yung ambition ni perfect yung kasi yung mga mo na sa abs si Malupito. Abs ka muna mag-start sa abs. Ba? Grabe sa ambition. Siguro ngayon, si Ate Eloy nga, siguro sino yung probinsyano? Work ethics, saka sa kasi di ba pag bata ka, tatanong sino yung idol mo or ito pala yung next step talaga. Like to harness the qualities saka yung mga nakikita mo sa role models mo to your advantage. Sige po, good first thought, mag-iisipan ko po ito. Ano ko sasabihin ni Joel, sige po mamamataya na po ako. Solid na tayo na nalistahan. Pero nga, pinag-isip ko. Tama si Joel, no? Isa sa main idea ng book na ito is sa Think and Grow Rich. Kasi first word pa lang, think, no? What you think talaga, what you na-idealize mo sa utak mo can be manifested to your life. So, maganda yung next chapter nito, which is yung fear. So, pero ito yung part na
kaya ka naghahanap ka role model kasi you're just trying to manifest kung ano yung mga characteristics na pwede mo pang maidagdag sa sarili mo. Okay, let's move to our next. Science behind the sixth sense, no? So, paano nga daw ba ginagawa yung sixth sense or ano yung science? Visualization and focused thought. Heals invisible counselors practice aligns with modern principles of visualization and focused thought, which are recognized as powerful tools for personal growth. Number 2, activating the subconscious. Visualization techniques tap into the subconscious mind, fostering creative insights, enhancing problem-solving abilities, and promoting self-belief. Neuroscience and intuition. Emerging research in neuroscience suggests that intuition is not merely a mystical phenomenon, but a complex cognitive process rooted in the brain's ability to process information rapidly and unconsciously. So, ang pinapakita po dito is yung physical manifestation or yung manifestation na ginagawa ni Hill na yung with the invisible or yung mga mentors. Sabi niya hindi daw yun madaling gawin kung hindi mo na-experience or di mo pa na-live ba yung 12 na laws na sinabi niya na susundin mo in the book. Yung mga auto-suggestions, yung faith, yun yung kailangan nandun, na-establish mo muna yun bago ka makaabot dito kasi parang ito yung isa sa pinaka-top nung kanyang mga binibigay na laws na dapat i-live by natin. Tapos, high sweet, tapos, ang sabi pa, it's more likely na magagawa mo siya talaga through meditation. Kailangan nagme-meditate ka o introspect and meron ka na talaga mga experiences in life na makakatulong sa'yo na magawa mo yung process na to. Meron po ba kayong mga questions, mga gustong Alam mo, may naalala lang ako. Ay, hello? Narinig ba? Go. Yes. Ayun, may naalala ko kasi may yung ina-explain nung yoga teacher namin nung this week. Merong isang yogi na sobrang, hindi naman sobra, pero everyday meditating, ganyan. There came to a point na kinaya niyang i-control not just the thoughts that is coming into his mind, but also the feelings. Meron din isang yoga person or yogi na kinaya niyang pa-stopin yung heart niya using just the thoughts in his mind. Parang ganon. So, bigla ko lang naalala dito with the meditation and everything. Kaya natin na i-control yung not just the thoughts, the feelings that we're having, even the what's beyond what's gonna happen, the things that we're gonna decide. Ang lakas lang ng power ng brain when we harness that yin energy within us. So, yun lang. Sorry, ang dami may sumabog sa utak ko. So, yun po. Sumabog. Sana may sense yung sinabi ko. What I like from the senior natin is parang isa yun sa minamanifest na lang yung main idea ng book na what you can think, you can do. What you can imagine, you can create. No? Kasi parang kung isa sa buhay natin na kapag kaya nating isipin, kaya nating gawin. And parang, kunyari, Archangel yun Archangel. Kaya mong isipin, kaya mong gawin. Ganyan. Ayun. So, ayun. May pag-quote pa po tayo. So, ayun lang, yun yung isa sa, parang nakuha ko talaga while reading this book. Yung power ng imagination mo or power ng will natin and gaano kalaki yung pwede nang i-change sa buhay po na. The Sixth Sense in Action.
Creativity and innovation. Hill's practice gamit demonstrates the power of imagination to spark creative ideas and solutions, leading to innovation and breakthroughs in various fields. Decision-making and guidance. The sixth sense provides insights and guidance that can enhance decision-making, leading to more confident and informed choices. Personal growth and achievement. By tapping into the subconscious and cultivating intuition, individuals can achieve higher levels of personal growth, success, and fulfillment. Starting nung chapter na to, sinasabi lang na meron daw tayong gut feeling. No? Meron tayong may mga times sa life natin na kapag we're in danger, ma-perceive natin na, uy, I'm in danger. I should stop, or parang maiwasan natin yon. Magkakaroon tayo ng actions na di natin ma-explain pero nagawa natin that enables us to survive such experience sa life natin. Ang pinapakita lang nito is we can tap that power or skill na meron tayo and make it actively nakakontrol natin or magagamit natin in such a way na mapapayabong or magagamit natin in creativity, innovation, in our work, or paano natin magagamit sa lives natin na which lead us to success or happiness or anything na gusto nating maabot sa buhay natin. Yun po yung parang pinaka-sinasabi nito. Journaling, meditation, saka affirmation. Yun yung tatlo that will help. Kasi ako importante sa akin. Ano ulit? Sorry, nawala ako. Journaling, meditation, saka affirmation. Hindi ko pa rin siya na-achieve ng ganun Kaya nga sabi ko kanina kay Christina na sobrang helpful nung executive coaching namin kasi napuput on the spot niya ako na kailangan mag-isip at mag-reflect at talagang magnilay-nilay kasi hindi nga ako, lagi akong busy, di ba? Lagi akong puro action, laging puro daily activities. Pero sobrang powerful. We need to yin yoga together. Ayan. Kailangan talaga. Sobrang importante sa akin. Lalo na kasi, andun na ako sa point ng buhay ko na na-master ko na yung, siguro magaling na ako dun sa pag-take action. Na pag may gusto akong gawin, gagawin ko talaga. Wala makakapigil sa akin. Kahit wala akong alam, kahit hindi ko pa naranasan, wala akong experience, gagawin ko talaga, go talaga ako. So medyo malakas yung loob ko talaga. At alam ko kasi na gagawin ko lahat at yung kung anumang skills meron ako, gagamitin ko lahat, gagawin ko lahat para ma-achieve yun. So, andun na ako. Pero yung part na you have to think things through, yung mag-reflect, yung ideas mo, i-develop mo yung framework, build on that idea. Karamihan or if not yung lahat ng mga improvements na ginawa natin all through this year is also a result of the conversations with Christina. Kasi, like for example, before, nagkaka-issue tayo kasi si VA, continuous na income, di ba? Tapos si Implem naman, mataas, pero pasulpot-sulpot lang. So, in-address namin yun in a way na it solves both issues. Kaya tayo nagkaroon ng fractional FPMO. So, para siyang Implem, pero steady income. So, that was brought about by the conversations. Kasi, naiisip ko siya, tapos na-execute ko agad siya. So, lahat ng mga pinag-usapan namin, in-execute ko agad. So, talagang umaraw-ay tayo dun sa executive coaching program. Kaya, feeling ko, I have to continue yung mentoring sa coaching kasi sobrang, siya sa akin, sobrang beneficial. So, kaya din gusto ko na rin mag-fitness coach kasi beneficial siya sa akin. At saka siguro kasi in a way, parang kapag may coach ka, hindi lang ikaw palagi yung captain ng ship. Kasi dito sa VC, ikaw yun eh. Yun yung role mo. Talagang ikaw yung captain. Pero pag nasa coaching sessions ka, parang you are forced to parang slow down, think things through instead na puro ka-action kasi lahat urgent. Yung ganong feels. Kasi hindi ko na nakikita eh. Kasi nga sabi ko kay Joel, it helps na magkaiba kayo ng natural affinity. Kasi ako, go lang ako ng go. Ang nakikita ko yung goal, kaya kong abutin yun.
Pero may mga ibang tao na risk averse na nakita, baka ganito, may dyan, may butas dito, baka madapa ka dito, iwasan mo yan. Hindi ko nakikita yung in hindsight, yung potential risk, saka issues na pwede kong kaharapin while I'm achieving the goal that I want. Kaya there's power in diversity. Hindi pwedeng pare-pareho tayong action taker tapos wala pala tayong dalang flashlight, di ba? Wala tayong extra. Walang nagplano nung alis, umalis na lang tayo. Walang charger, di ba? Walang mga risk averse na tutulong to plan. Naalala ko yung may isang vice president sa before na hindi ko in-expect na ganun siya. Kasi ang galing ng mga presentation ni Sir. Apparently, what he does, he look for people na hindi within his team. Tapos, niya yun, before niya i-present kung ano man, kakausapin niya yun, i-present niya sa kanila, and i-challenge niya yung person na i-challenge yung yung presentation niya. So, yun pala yung preparation na pinagdadaanan niya before niya sa amin i-present yung mga presentations niya. So, may mga kinakausap siya separately na parang hindi iba-iba kada presentation pero he makes sure na mayroong nag-scrutinize nung niya, data niya, ipe-present niya, mga ganun. Ayan po. So, thank you. Last question na lang po. Right now, at this point, paano nyo na i-define yung sixth sense and how will you use it in your life? So, gagamitin ko yun. So, again, I have to be intentional dun sa 3 habits na I'm thinking maybe kailangan yung mga vlogs natin galing talaga sa akin. Talagang to gather my thoughts kasi iba pa rin pag galing sa akin eh. So, yung yung question sa'yo ibibigay, sagutan mo yun. Oo, kahit tanong lang or interview or something. Ginawa natin sa SFF. Naging okay yung turnout nung article na yun kasi parang na-capture niya yung gusto kong sabihin. Compared kasi sa'yo galing. Kasi sa akin galing. Saka, iba kasi yung perspective and hindi ko naman laging nasasabi yung mga naranasan ko or yung mga conversations ko with the client, yung mga naisip ko, hindi ko lagi naman na-share, di ba? Kahit na madaldal naman ako, pero hindi laging my audience. So definitely, I need to align and sit with my thoughts para I can lead this company better. Sabi ko nga kay coach, I don't lose sight of, kasi if you're always busy day to day na parang everything is urgent, na I don't want to, I have to make sure and commit to myself na I don't lose track and lose sight of yung reason why we're doing this and whom this is for. And bakit tayo nagpupuyat sa gabi, bakit tayo nagpe-persevere kahit may challenges, kahit may difficulties. So not losing sight of what we want done, what we want to do with this company and how we can impact other people's lives in everything that we do. So yun yung, hindi ako iiyak ha. Kala ko tinaluluha ka na eh. And cause ng Shiraz. Hindi, nakakaano lang kasi. Minsan, actually, may conversation kami ni Mami Negosyo na umabot kami ng 1 oras. Kasi, ang swerte natin kasi nandito tayo and then wala tayo sa environment na hindi tayo toxic, walang toxic, di ba? Masaya lang. Parang hanggaan pa rin ang buhay kahit naman mahirap kahit puya tayo gabi-gabi, pero magaan. Magaan yung trabaho. Kahit sabihin ko na hanggang 3:00 ako ng Monday at Tuesday, magaan pa rin kasi alam ko na we're doing something good for the society. Hindi lang sa mga buhay natin. May impact tayo sa buhay ng mga kliyente natin, sa mga people around us, di ba? Kumbaga, like with the course, yung mga students natin, kumbaga it reflects sa commitment natin to serve and yung mga quality service na binibigay natin, it reflects dun sa nagiging result natin. So, yun lang. Yung masaya lang ako kaya I know that we can achieve more. Andun yung excitement na I know we can achieve more pag mas naging aligned tayo dun sa goals natin and I become more aligned dun sa intuition ko while leading this company. So yun po. Alam niyo, yung conversation natin today, it resonates to me and ang vision ko talaga is
tawag dito, yung anniv natin, magkaroon tayo ng yin yoga. Because this group is pure yang, meaning productive, active, always on the go, and we don't pause. We forget to pause. We try to do our reading, our journal, but it's not constant. And there's still noise around us. Even if not around us, there's still noise in our brain. And we are not able to exercise the things na kailangan. May exercise lang sila if we pause and not move and be still. So I'm very excited to share the practice of yin with you guys. Kasi ang vision ko talaga, gagamitin ko yon for the free divers, para mas makilala nila yung katawan nila, makapag-meditate for myself, for the meditation, all of those things. But I kind of forget our community. So, I'm very excited to share that with you guys. Sana gawin natin in person. So, yun lang. Thank you, Ate Pep. Go, Jana! Parang isa sa mga bagay, I think isa sa mga bagay na inisip ko ngayon is, kailan ako nakinig sa intuition ko? Kailan ko pinakinggan yung intuition ko? Tapos parang I remember nung nagto-touch point kami ni Jimmy last Wednesday. Pero kasi kinakamusta ko siya. Even si Jem yun, silang dalawa, kinakamusta ko sila, kamusta sila sa team, ganyan. And sabi nila, happy sila na parang nakapasok sila na parang, ay grabe, ang fun pala ng team nyo. Pero yun nga na-overwhelm si Jem kasi ang fast-paced, na parang yun nga, parang as in talagang super bilis daw ng everything, ganyan. Pero at the same time, nung nagkaroon na siya ng grasp or ng idea sa ginagawa, parang nagkaroon na siya ng clarity, di na siya na-overwhelm, ganyan. Pero parang nonetheless, sobrang happy siya, ganyan. Tapos parang they were asking me kung kamusta ba yung team, kamusta ba tayo, ganyan. Tapos tinanong ko sila, ito ba yung first time nyo mag-work under an agency? Sabi ni Jem, tsaka ni Jimmy, parang, this is not the first time, pero this is the first time na I've encountered an agency na run by a Filipina. Tapos parang doon na nag-divert yung conversation namin. Sabi ko kala Jimmy and kala Jem. Actually, that's one of the things. Kaya ako, happy na part ako ng VC. Kasi whenever I talk to candidates, kahit inong interview pa lang, isa yun sa mga bagay na I boast about VC. Na happy ako to be a part of a company na ang vision niya, aside from us earning 6 digits, is us having a better life while living in the Philippines. Parang ganon. Tapos parang nag-click kay Jem na, oo nga kasi ganito, parang for the longest time, yung mga agencies na na-encounter ko, Australian na may-ari, American sa may-ari, ganyan. And so parang sabi ko, di ba, parang naiintindihan ni Eloisa yung struggle mo. Pag sinabi mong binabagyo ka at wala kang kuryente, alam niya yun kasi ganun din yung nangyayari sa kanya. Like right now. Di ba? So parang, definitely your clients would understand your situation. Pero iba yung level of understanding na meron si Ate Eloy because she encounters it firsthand. Alam niya yung struggle of leaving the Philippines, yung struggle ng talent sa Pilipinas, trying to break the ice sa international market, yung mga ganon. And parang, doon ko naisip na parang, first ko kasi pong agency CVC and first ko pong break to sa freelancing na parang ito yung ang tagal kong pinagdedesisyonan noong 2021 na lilipat lang ba ako ng next corporate job ko, naiiyakan ko every Monday na mababurn out lang ulit ako after a year tas lilipat na naman ako. Parang feeling ko at that point, parang hindi ko na mahanap kung saan ako masaya, kung ano yung passion ko. Hindi po ako iiyak. Okay. FYI lang, hindi mo ako iyak. Just share ko lang. Pero yun nga, parang yun yung time ng 2021 na parang pinakinggan ko yung intuition ko na hindi itry mo kasi walang mawawala. Ang mawawala sa'yo is yung time and yung regret kung hindi mo susubukan.
kung magsistick ka lang sa alam mo or sa comfort zone mo. And so far po, sa mga makakanood nito, nagpapatotoo po ako na masaya naman ako sa VC. So mag-apply na kayo. I-send nyo na po ang resume nyo, ang application nyo. Sa inyong suking So, tindahan. check nyo po yung website namin, yung social media namin. Ayun. So parang it's one of the, ito yung mga bulong sa akin na intuition ko na sinunod ko. And so far, no regrets. So I'm very happy. And yun, makinig po tayo sa sa mga duwende na bumubulong sa atin paminsan-minsan. Kasi minsan may point sila, hindi lang tayo sure kung ano yung point na yun, pero may point. Ayun lang po, maraming salamat, Moba time. Thank you. Kate, tabusin na natin. Kate, Grabe. ako din si Earl. Grabe, Jana. Napaka-powerful naman ng sinabi mo. Ako, ang realization ko dyan is that yung mind is very powerful. Hindi mo alam kung ano yung maximum na kayang abutin ng utak mo. So, it also helps na yung mga imaginary mentors, yung sinasabi kanina. Kasi it helps keep you grounded. And if i-apply ko naman siya in real life and sa VC in general, or kahit in general life, as someone na laging kumakausap ng mga tao who would potentially join the organization, that gives me a feeling of success in a way kasi parang ikaw yung somehow you're a change agent na if you pick these candidates nicely, yung direct contribution mo sa bottom line ni VCPH, kuha mo agad yun. If you introduce the right candidates to the organization. So, kaya siguro lagi nyo ako maririnig, kamusta si ganito? Okay ba siya? Kasi alam yun, that's how I ensure na we're on the right track. Tama ba yung mga taong pinapasok natin sa kumpanya? And parang nagiging networking na nga to eh. Kasi, of course, we want to refer the best people. And so we reach out to our connections. May marirecommend ka ba? Ganyan. Because it's also in a way, dahil proud ka kung nasaan ka. Dahil hindi mo naman ikakampanya yung isang kumpanya kung, you're not proud to be part of it. So I think we're really making a huge change in the industry, slowly but surely. Yes. Oh my God. Those talaga, Ate Ella. Give up ka. Kate. I-refer mo na silang lahat, Kate. Ipasok mo na silang lahat. Hindi, okay lang naman yung networking kasi sabi naman daw nila, yung totoong mga top performers ay shepherd din. Hindi lang sila individual contributors. Shepherd din sila. So, pwedeng talagang meron silang ma-refer na same caliber. Okay. So, ako naman po. Thank you, Kate. And sa akin, na gusto ko yung sinabi ni Jana na, kailan mo sinunod yung yung intuition mo. Kasi sa akin recently, parang may incident na nangyari sa akin. Tapos before mangyari yun, parang meron ako kinutob na something is wrong ganun. Pero mas pinairal ko yung fear. Before pa mangyari incident, parang may naramdaman ako, parang may mali. Pero mas pinairal ko yung pag-experience no at the moment. Pero meron na pala. Tapos yung sunod na mga next steps pa nun, nararamdaman ko mali ito eh. Tapos, but I didn't, what I did was not follow the intuition na nararamdaman ko. Siguro, yun lang, malaking challenge siya recently and I'm still recovering. Pero, what good thing happened is that it reminded me na parang how not to act while on fear. Tapos, paano mo gagawin na next time hindi ka na maabot sa ganung positions.
So, kaya ko rin gusto, inaano ko na rin to, in-endorse ko yung next chapter kasi it's really very, sobrang ganda. It's about fear. Ghost of And Fears. hindi to, hindi siya overcoming fear, but outwitting fear. So, level up yun. So, yun yung, natin, subaybayan nyo ang susunod na kabanata. Yun po yun. So, yes, thank you. Go, Earl. Gusto ko lang idagdag yung sa sa incident mo. Isang misteryong di maipaliwanag na siyensya. So, that was lahat ng inaaral natin or pinag-uusapan natin, jokes aside, no? Ito ay mga importante skills na totoo talaga siya. Totoong ma-apply mo sa buhay mo. It was that moment. Parang yung moment na yun, it was the make or break moment na ito na ba yung culmination ng lahat ng book clubs na inattendan ko at gagawin ko yung mga, i-apply ko yung pinag-aralan ko. It was the moment of truth na darating sa buhay mo na ito yung mga challenges na dito talaga matitest na yung courage mo. Diba? To do kung ano yung tama. Pag ikaw na lang mag-isa, wala na yung mga kasama mo sa book club para magpatotoo ka, para sabihan ka na ganito, ganyan. Most of the time naman, we deal with our own problems on our own. And pag difficult yung situation, yun na talaga yung test of character. So it's not always the case na tayo ay nasa okay na kalagayan, di ba? Minsan, galit tayo, minsan stress tayo, minsan pagod, minsan tinatamad tayo, minsan natutokso tayo, di ba? Ako yung sa akin, madalas galit ako sa asawa ko. Yun yung lagi. Or recently lang, yung nai-stress ako pag hindi okay yung experience ng client. So, kunwari, pag hindi okay yung experience ng students natin. Kasi, pinapangatawanan ko talaga yung empathy. But then, I have to ground myself every time na this is the test of your character as a leader. Ano yung dapat gawin? So, really, every day yan. Every day you have to fight those small battles. It's not the big battles na parang yung talaga mga grand moments in your life. It's a daily decision, daily battles that we have to fight and to win. So, yun lang yung ano ko sa inyo na every day, no matter kung ano mang pinagdadaan or mga tests na nararanasan natin, choose to honor yourself, choose integrity and honesty, and gawin yung tama kahit na gaano kahirap. And thank you. Thank you. Meron po. Thank you po. No, Meron na tayo isa. guys. Wait, si Kuya Earl pa. Nahirapan ako i-grasp kung ano yung pinag-survey niya, pero go. Sa akin, ang dami na kasi natin shinare. Tsaka okay na nga sa akin na closing yung statement kanina ni Ninang. Kaya dapat last na lang talaga si Ninang kasi Si Ate kasi gusto niya for the first pa. Pero sa akin, yung pinaka na-pick up ko dun sa intuition talaga is yung this is your way to connect to unlimited knowledge for me that is God. So, this is your way para kasi ako naniniwala ko na lahat naman tayo merong divine purpose. Merong everything that we're going through and everything that we've been through is leading up to a certain moment na doon natin magagamit yung divine blessing natin. And super na-appreciate ko yun sa VC kasi yung laging sinasabi ni Ninang na hindi naman tayo tali sa VC, na this is an opportunity for us to grow, and kung ma-outgrow natin yung VC, meron tayong gustong puntahan later on, is hindi naman niya tayo pinagbabawalan or hindi naman niya tayo nililimit na explore yung sarili nating mga gifts, mga sarili nating talents. And she's always been encouraging me na yun nga, na i-pursue kung ano yung gusto ko. And maraming beses ko nang napapanaginipan na yun nga, yung magtayo ng restaurant. So, that's one thing na pinaplan ko. Oh! So, hindi siya ganun kadali. Mag-start siguro muna ako na mag-ano ng mga... Kaya mo yan. Try to build muna ng kung paano ko
ayoko kasi baguhin yung taste profile ko para sa iba. Yun yung ayokong gawin. Sa'yo. Okay, gusto ko kasi kung paano ko talaga siya gusto. And napansin ko dito, binabago nila yung flavor nila para mag-fit sa mga Briton. And hindi ko alam kung okay sa akin yun. Na matabang yung lulutuin ko para lang matolerate nila. So, hindi ko pa alam. Pero feeling ko naman, dahil parami yung expat dito, baka mas magkaroon ng opportunity. So yun, and sa akin, isa sa mga role models ko when it comes to intuition ay si Ninang tsaka si Jeya. Grabe talaga ang intuition ng mga babae. Kaya nga alam ko naglolo ko yung jowa ko eh. Kahit di niya sabihin. Ang intuition talaga ng babae is yung iba talaga yung instincts ng babae. Yung parang alam mo yung if something will go wrong, alam nila. If something will go bad, is alam nila. Tinanong kita, may tinanong kita minsan eh, parang basta nag-check-in tayo. Tapos, it turns out, may dinaramdam ka. Pero naramdaman ko na yan. Oo. Yes, I remember that. Ando si Jana. Yung parang nag-iintayan lang tayo mag-usap. Oo. Yun lang yung sa akin, Edge. And if nasa puso nyo, sa ating mga viewers, kung nasa puso nyo na mag-freelance career, ang ano ko lang is wag nyo siyang gawin just because na-hype kayo dun sa mga sinasabi na pera. Pero totoo po yun. Kaya mo talagang Oo. Pero don't do it just for the hype. Naniniwala ko na yung freelancing is not for everyone. Merong mga tao na if mas gusto mo na social ka, may mga kasama kang tao physically, so definitely yung freelancing is hindi ganun kadali for you kasi medyo ma-isolate ka when you're working at your own home. Kahit sabihin mo pang pumupunta ka sa labas, iba pa rin yung office type kung yun ka talaga, office person ka talaga. Huwag ka rin magpadala sa hype kasi hindi naman po madali. Wala pong madaling trabaho. And this is really, for me, dahil ang freelancing is ginagawa mo siya and ikaw yung magpo-progress ng sarili mong career. It's not like the usual corporate ladder. Kailangan is meron kang sariling drive. May sarili kang palo. So, pero kung nasa puso mo siya, yan, pwede nyo pong explore ang virtual champion. Because this is the company for Filipinos by Filipinos. Maraming pong salamat for attending our Friday night Book Champions Club. Next week!